Gumugulong na ang proseso para sa dagdag sahod sa Central Luzon, Calabarzon at sa Cebu. Ito ang ibinalita ni Department of Labor and Employment o DOLE na inaasahang aarangkada sa susunod na mga buwan. Narito ang report ni Jackie Resyo. Gumugulong na ang proseso para sa nakatakdang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Central Luzon, Calabarzon at Cebu. Sa panayam sa 2x2, sinabi ni Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Francis Tolentino na inaasahang maipatutupad sa mga susunod na buwan ang bagong wage order sa mga nasabing rehiyon. Hindi pa anya tinutukoy ang eksaktong halaga ng aumento dahil dumadaan pa ito sa panghuling proseso ng mga Regional Wage Board. Ang nakaamba na ho ngayon at gumugulong na yung proseso, may mga consultation na, ay yung Region 3, Central Luzon, ito na yung mga Pampanga, Bulacan, Ayan. at yung 4A, yung Calabarzon, at itong, kung hindi ako nagkakamali, 7 pala, hindi ko nabanggit yung Cebu area. Samantala sa National Capital Region, ipatutupad sa July 25 ang unang bahagi ng inaprobahang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. 60 piso ang agad na idadagdag sa sahod sa mga minimum wage earners habang ang natitirang 25 pesos ay patutupad sa susunod na taon. Paliwanag pa ni Tolentino, ang posibleng pagtaas ng sahod ng mga above minimum wage earners ay nakasalalay sa magiging epekto ng wage distortion sa mga kumpanya at sa magiging negosasyon sa pagitan ng mga employer at mga manggagawa. Depende po sa iba't ibang kumpanya yan. Meron tayong tinatawag na wage distortion. Ang ibig sabihin po niyan, kadalasan nag-a-adjust din po yan kasi hindi nagpapang-abot yung mga managerial, supervisory sa minimum wage. So, dalawa pong step po yan. Unang-una po, paihirahin po yung CBA. Kung Kung may CBA sila, mag-uusap sila. Yung sektor na manggagawa at yung management patungkol dito sa wage distortion. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.